Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang palabas na pinamagat ang The Uncanny Counter na napalabas noong 2023. Ito ay patungkol sa isang binatilyo na isang araw ay bigla na lang naging pinakamalakas na counter na siyang tagahuli ng mga evil spirit na sumasanib sa mga tao. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsimula ang eksena nang makita natin ang isang school bus na may sakay ng mga malili na bata. At isa sa mga estudyante ang nagdikit ng isang magandang sticker sa kamay ng driver. Sa kasamaang palad, tila may masamang espiritu ang driver habang pinabibilis nito ang bus sa kanyang kasabikan kapag nakasakay na ang lahat ng estudyante. Siya ay nagmamaneho ng walang ingat sa kalsada ng walang pakialam kahit sino at nabangga pa ang mga sasakyan sa kanyang paraan sa kasiyahan. Nauuna ang guro upang pigilan siya sa padalos-dalos na pagmamaneho, ngunit hindi rin siya pinakinggan ng driver. Sa kabutihang palad, ang radar ng aming counter ay si Hana, nakita ang kanyang presensya, at ang iba pang mga counter ay kumikilos din. Ang healer ng team, si MS. Chu, ay dumating sa harap ng bus na may dalawang metal rod sa kanyang mga kamay. Inihagis niya ang isa sa mga poste diretso sa front screen ng bus, inatake ang driver, ngunit iniwasan ito ng driver at pinahihit ang bus upang maiwasan si MS. Chu, pagkatapos, ginamit ni MS. Chu ang kabilang poste para paikutin ang bus para hindi ito mabangga sa construction site sa kalsada. Pagkatapos nito, pumunta si Miss Chu upang pagalingin ang isang manggagawa sa tabing daan na naging biktima ng padalos-dalos na pagmamaneho ng masamang espiritu. Samantala, kahit papaano ay pumasok si Hana sa bus at hinayla ang driver mula sa driver's seat. Pagkatapos ay nagmaneho siya ng bus ngunit nalaman niyang nabigo ang preno. Samantala, dumating ang isa pang counter, si Mutak, para tumulong sa kanyang sasakyan. Siya ang nagmaneho ng kotse, dumaan sa bus, at pagkatapos ay huminto ito sa gitna ng kalsada. Sinisikap ng masamang espiritu na pabagsakin si Hana sa panahong ito, ngunit sinaktan siya ni Hana gamit ang kapangyarihan mula sa teritoryong kanyang tinatawag. Pagkatapos nito, si Mutak, na nakatayo sa tapat ng kotse, ay tinulak ang kotse upang pabagalin ito. Sa kalaunan, pagkatapos ng maraming pagsisikap ni Mutak, sa wakas ay huminto ang bus, ngunit kinuha ng masamang espiritu ang isa sa mga bata na hostage. Pagkatapos ay lumabas siya ng bus at gustong tumakas mula sa pagkakahawak ng mga counter, gamit ang bata bilang isang hostage. Ngunit biglang lumuwag ang pagkakahawak niya sa kanyang sandata, na ipinadala ang enerhiya ng kanyang pangunahing tauhan, ang pinakamalakas na counter ng koponan, kaya lumitaw si Moon sa bubong ng bus. Ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan para ihagis ng masamang espiritu ang kanyang sandata, ngunit tumalon ang masamang espiritu mula sa tulay kasama ang bata sa ilog. Nagiging tense ang lahat kapag nakikita ito, ngunit ginagamit ni Somo ang kanyang kapangyarihan para hilahin ang driver at ang bata pabalik sa kalsada. Iniligtas niya ang bata mula sa pagkakahawak ng masamang espiritu at pagkatapos ay binasag siya pabalik sa kalsada. Kaya't si Moon ay nagbigay ng pangwakas na sipa sa masamang espiritu na tinatalo siya ng buo. Pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang kanang kamay sa dibdib ng masamang espiritu at ipinatawag ito. Kinabukasan, nang may pupuntahan sina Hana at Somon, nakita nila ang isang bata na naglalabas ng kanyang galit sa isang stuffed toy. Kaya pinuntahan ni Moon ang bata at tinanong kung ano ang problema. Ngunit ang bata ay napakabastos na kumilos kay Somon at tumakbo patungo sa kanyang tahanan. Nang sundan nina Somon at Hana ang bata sa kanyang tahanan, nakita nilang binubugbog ng kanyang ama ang kanyang ina para sa pera. Pagdating doon ng batang iyon, lumapit din sa kanya ang ama at hinihingi ang lugar kung saan itinago ng kanyang ina ang pera. Nang hawakan ni Somon ang kamay ng ama na iyon para pigilan siyang bugbugin ang bata, nalaman niyang adik pala talaga ang lalaki, at madalas niyang binubugbog ang kanyang asawa, kaya kaso ng domestic violence at ang mga kamay ng counter sa lalaki, sa departamento ng pulisya. Nakita rin ni Hana ang ilang mga sulyap sa lalaking iyon na nagmamakaawa na maglaan pa ng ilang oras mula sa mga loan shark para mabayaran ang kanyang utang. Pagkatapos nito, ang ina at ang bata ay iniimbitahan sa bahay ng counter kung saan sila ay binibigyan ng pansit upang kainin at gamutin ng mabuti. Sinisikap ng mga counter na alisin sila sa trauma na kanilang kinakaharap dahil sa karahasan sa tahanan. Samantala, may nakikita kaming mag-asawa sa ultrasound room na masaya na makita ang kanilang fetus sa sinapupunan. Mabait silang mag-asawa at ito ang kanilang unang anak, kaya naman tuwang-tuwa sila rito. Paglabas nila ng kwarto, nakakita sila ng balita tungkol sa scam sa isang residential area. Nawala rin ang buong pera ng mag-asawa sa scam na iyon. Napansamantalang nagpapahina sa kanilang kaligayahan. Ang babae, si Minji,
ay nababalisa ng makita ang balita habang ang lalaki, si Majusop, ay sinusubukang pakalmayan siya na sinasabing ibinaon na nila ang nakaraan at ngayon ay kailangan nilang tumuon sa darating na hinaharap na kasama ang kanilang anak. Mamaya, sa gabi, nakikita namin ang dalawang ikatlong antas ng masasamang espiritu na nagsasaya sa kanilang oras sa isang lugar sa China. Nahanap na ng mga counter sa China ang kanilang lokasyon at ngayon ay sasalakayin na nila sila. Pagpasok nila sa mansyon ng masasamang espiritong iyon, nakita ng counter healer na si MS. So, ang isang biktima na nakahandusay sa lupa. Kaya, sinimulan ni MS. So napagalingin ang mga sugat ng biktimang iyon. Biglang dumating ang isa pang masamang espiritu, si Wang, mula sa isang sulok at sinalakay ang counter ng healer, si MS. So, ngayon, may tatlong masamang espiritu sa mansyon na iyon at lahat sila ay napakalakas. Si Wang lamang ang pumatay kay MS. So at sinisipsip ang kanyang kaluluwa. Ang pangunahing masamang espiritu, si Huang Pilguang, ay pumapatay ng isa pang kontra at sinisipsip ang kanyang kaluluwa kasama ang lahat ng kapangyarihan sa kanyang sariling katawan. Ang ikatlong masamang espiritu ay si Shelly Choi na nakikipaglaban sa isa pang kontra at napakadaling patayin siya at pagkatapos ay sumipsip ng kanyang kaluluwa at kapangyarihan. Samantala, ang pinakamalakas sa mga counter ay umaatake kay Huang Pilguang. Ang counter na ito ay mahusay sa psychokinesis tulad ng Songo ng Korea. Binigyan niya si Huang Pilguang ng isang mahirap na oras, ngunit sa huli, siya ay natalo. Ang masamang espiritu ay naglalaro at pinapatay din ang counter na ito. Pagkatapos, sinisipsip ni Huang Pilguang ang kanyang kaluluwa at muling nag-reclaim ng maraming kapangyarihan sa kanyang katawan. Sa lahat ng bagong kapangyarihang iyon, ang tatlong masasamang espiritu ay naglalayag patungo sa Korea. Samantala, sa opisina ng imigrasyon ng espiritu, ang mga katapat ng mga counter ng Korea ay nagpapaalam sa kanila tungkol sa nangyari sa China. Sila ay nagbabala sa counter ng Korea ngayon mula sa mga masasamang espiritu na iyon dahil maaari nilang makuha ang kapangyarihan ng mga counter. Ngayon din ay mayroon na silang kapangyarihan ng mga Chinese counter kaya kailangang maging maingat sa kanila. Nang maglaon, naabot ng ilang goons ng mga loan shark ang mag-ina at ang bata na iniligtas kanina ng mga counter mula sa paniniil ng kanilang lalaki. Ngayon, gusto ng mga loan shark na bayaran ng ina at ng bata ang kanilang utang sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng kanilang mga organo. Nararamdaman ni Hana na may problema ang pamilya. Kaya lahat ng counter ay mabilis na umalis patungo sa lugar kung saan pinahihirapan ng mga goons ang mag-ina. Dinala muna ng doktor ang ina sa likod ng mga blind at tinutukan ng pampamanhid para kunin ang kanyang mga organo. Sa sandaling iyon, ang counter ay umabot doon at iniligtas ang ina mula sa mga goons. Lahat sila ay nakikipaglaban sa masasamang tao. Isang MOTAC ang nagligtas sa bata gamit ang kanyang psychokinesis powers kapag binato siya ng kutsilyo ng isang lalaki. Pagkaraan ng ilang sandali, ang babae ay bumalik sa kanyang katinoan at ang ina at ang bata ay muling nagkita. Ang eksena ay lumipat sa isang tila paypong batang lalaki, sina Jake Bong, na nag-aalaga ng ilang baka sa labas ng lungsod. Pagkatapos ng kanyang trabaho sa bahay ng baka, pinuntahan ni Jake Bong ang isang batang babae na nakilala niya sa internet. Ngunit nakita ng dalaga sina Jake Bong sa unang pagkakataon at mabilis na sinubukang iwasan ito kahit papaano. Hindi niya akalain na magiging tanga pala ang bata. Kaya iniwan pa niya ang kanyang kape at umalis sa lugar. Nakita ni Jake Bang na iniwan ng dalaga ang kanyang telepono sa mesa. Kaya kinuha niya ang telepono at hinabol ang babae sa labas na tumitawid sa kalsada sa sandaling iyon. Wala siyang nakitang truck na paparating sa kanya sa kalsada. Sa kabutihang palad, nakarating doon si Jake Bang sa tamang oras at binigyan siya ng sipa, itinulak siya palayo sa kalsada. Sa kasamaang palad, hindi niya mailigtas ang kanyang sarili. At nabangga siya ng truck sa kalsada. Pinagmamasdan ni Imhotep ang buong eksena habang dumadaan sa malapit. Sinundan niya ang bata sa ospital kung saan ang kanyang ama ay umiiyak para sa mas mabuting kalusugan ni Jake Bong. Alam ni Imhotep na ang batang lalaki ay akmang-akma upang maging isang kontra dahil pinahahalagahan niya ang buhay ng ibang tao sa kanyang sarili. Kaya, binigyan niya ng pangalang Jake Bong ang Spirit Immigration Office. Pagkaraan ng ilang oras, natagpuan ni Jake Bong ang kanyang sarili sa isang napakagandang espasyo na tiyak na hindi Earth. Doon, nakita niya ang isang matandang babae na nagngangalang White Jen. Sino ang nagsabi kay Jake Bong na nasa vegetative state siya ngayon? Napakaliit ng pagkakataong bumalik si Jake Bong sa dati niyang buhay. Ngunit nandyan si White Jen para bigyan siya ng pangalawang buhay. Gusto niyang siya maging kalaban at labanan ng masamang espiritu sa kanyang bagong buhay. Gayunpaman, nagdududa si Jake Bong sa kanyang sariling kakayahan.
Siya ay masyadong mahina at mahiyain na hindi niya maisip ang kanyang sarili na nakikipaglaban sa sinuman. Kaya tiniyak sa kanya ni White Jen na dadaan siya sa tamang pagsasanay para maging counter bago pumunta sa totoong laban. Sang-ayon si Jake Bong sa kanya. Sa susunod na eksena, nakita namin si Minji sa pagdinig ng korte tungkol sa huling hatol ng korte laban sa mga scammer ng residential area kung saan nawala ng pera si Minji at ang kanyang asawa. Sa kasamaang palad, ang hukuman ay hindi makahanap ng sapat na ebidensya para parusahan si Mr. Park ng Bechto Company. Matapos ang aksidenteng pagkamatay ng presidente ng kumpanya, si Mr. Park ang kaduda-dadang sa mata ng publiko, kaya nagtipon-tipon ang lahat sa labas ng court para pigilan si Mr. Park at tanungin siya. Gayunpaman, si Mr. Park ay kumuha ng ibang ruta sa paglabas upang maiwasan ng publiko, ngunit sa kanyang sorpresa, si Hwang Pil-guang at ang kanyang mga kasama ay pumunta doon. Gusto rin nila ng pera mula sa kanya dahil ang presidente ng Baekdo Company na si Lee Chung-jae ay tinalikuran na rin sila. Ngayon, pinagbantaan ng tatlo si Mr. Park at hiniling sa kanya na ibalik ang kanilang pera. Samantala, bumukas ang pinto ng elevator at nakatayo si Minji sa labas ng elevator. Nakita niyang pinahihirapan nila si Mr. Park. Mabilis na hinailan ni Kelly si Minjin papasok. Sa kabilang banda, nasa trabaho si Majusok at may nagpaalam sa kanya na pumunta sa ospital. Pagdating niya sa ospital, nalaman niyang patay na ang kanyang asawa at si Mr. Park ay nasugatan ngunit buhay pa rin. Ang lahat ay nag-iisip na si Mr. Park ang pumatay kay Minjin nang pumunta siya roon upang humingi ng kanyang pera. Ang balitang ito ay ganap na sok sa mga piraso. Hindi lang ang love of life niya ang patay, pati ang panganay niyang anak sa sinapupunan ay patay na rin. Nawasak ang buong mundo niya. Sa libing, sinubukan ng mga ahente mula sa kumpanya ng Pay na ipahayag ang kanilang kalungkutan tungkol sa asawa ni Ma Ji-usop. Pero itinuring niyang sila ang may kasalanan ng pagkamatay ng kanyang asawa, kaya napakabastos niya. Samantala, nakuha ng masasamang espiritu ang kanilang pera mula kay Mr. Park sa kanilang bank account matapos siyang pagbabantaan. Nakatira sila sa isang elite resort area sa pinakamataas na palapag ng isang mataas na gusali. Mula noon, nakita ni Hwang Pil-guang ang mga ilaw ng mga teritoryong tinatawag ng mga counter. Alam niya na ang mga ilaw na ito ay maaaring magdala ng maraming kapangyarihan sa kanya. Kaya, gusto niyang mahuli ang mga counter sa Korea ngayon. Ang batang lalaki na naaksidente, si Jake Bong, ang kanyang kaluluwa ay nahulog mula sa kalangitan at bumalik sa katawan na naruroon sa ICU ng ospital. Napakasaya niya sa pagkakaroon ng bagong buhay. Nandoon ang MOTAK na naghihintay na magising si Jake Bong. Tapos MOTAK. Kinuha si Jake Bong para ipakilala siya sa ibang mga counter at pagkatapos ay kumuha ng litrato ang buong team para makuha ang moment. Pagkatapos noon, pumunta si Hana sa ospital para tingnan ang mga alaala ni Mr. Park. Doon, nalaman niyang hindi nag-iisa sina Minji at Mr. Park sa elevator. Naroon din ang tatlong napakalakas na masamang espiritu at posibleng napatay nila si Minjin. Nang sumunod na araw, si Hwang Pil-guang ay pumunta mismo sa hideout ng counter. Kaya naman mabilis siyang kinilala ni Moon bilang masamang espiritu. Pero wala siyang magawa dahil maraming lalaki sa restaurant na hindi masasaktan ni So-moon. Naglalaban sina So Hwang Pil-guang at So-moon sa isa't isa sa pamamagitan ng kanilang kapangyarihan sa psychokinesis. Kahit na sila ay nakaupo sa upuan, ang kanilang mga kapangyarihan ay gumagawa ng mga salamin na bintana at mga panel na masira. Ayaw din ni Hwang Pil-guang na makipag-away physically dito dahil pumunta lang siya doon para i-assess ang kapangyarihan ng Counter of Korea. Iniwan niya ang lahat ng mga counter nang walang karagdagang ginagawa. Paglabas niya, napaluhod si Moon at dumudugo ang kanyang ilong habang ginagamit niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan para pigilan si Hwang Pil-guang na saktan ng sinuman sa restaurant. Sa kabilang banda, dumudugo din ang ilong ni Hwang Pil-guang na nagpapahiwatig na napakalakas din ni So-moon. Pagkaraan ng ilang oras, nakita namin ang isang police mobile na naghahatid kay Mr. Park papunta sa bilangguan, ngunit dumating doon si Majusok kasama ang kanyang sasakyang bombero. Bumangga siya sa sasakyan ng pulis at natamba ang lahat ng pulis. Pagkatapos ay pumasok siya sa sasakyan at may pagkakataong patayin si Mr. Park. Ngunit pinipigilan siya ng kanyang panloob na sarili na pumatay ng tao. Pinatigil niya ang kanilang pag-iisip. Paano makakapatay ang isang tao ng ibang tao? Nakarating din doon si Imhotep at isinama si Mahusok. Maya-maya, nakita namin sina Mahusok at Summon na nag-uusap dahil matalik silang magkaibigan. Sinubukan ni Summon na kumbansihin si Mahusok na siya ay isang mabuting tao at dapat siyang manatiling mabuting tao.
Ngunit si Mahusok ay nilamon ng kalungkutan sa pagkamatay ng kanyang asawa at sanggol. Kaya, binanggit niya na hindi na siya mabuting tao. Nang maglaon nang pumasok si Mahusok sa loob ng bilangguan, sinubukan siya ng ilang mga bilanggo na kutsain na sinasabing hindi man lang makapaghiganti si Mahusok sa kanyang asawa. Nagalit ito kay Mahusok at nagsimula siyang makipag-away sa kanila. Hindi nagtagal, dumating doon ang mga gwardya ng bilangguan at dinala si Mahusok sa nag-iisang selda. Wala nang pagnanais na mabuhay ngayon si Mahusok. Ginagamit niya ang kanyang kamiseta upang gumawa ng sariling gawang lubid at inilagay ito sa mga bakal na bar ng bintana upang magbigti. Kapag handa na siyang gumawa ng hindi maisip, isang masamang espiritu ang dumarating at pumapasok sa kanyang katawan na pinipigilan si Mahusok na gawin ang hindi maisip. Ang puot at depresyon ni Mahusok ay tinatawag na masamang espiritu at ngayon ang kanyang katawan ay nagkikimkim ng kasamaan sa loob niya. Bumalik sa hideout ng counter, si Jikbong ay nakaamoy ng napakasama. Ang kakayahan niya ay naaamoy niya ang amoy ng masasamang espiritu kung mayroon man malapit sa kanila. Kaya, ang lahat ng mga counter ay naiwan sa direksyon ng amoy ayon sa mga tagubilin ni Jikbong. Ngunit napunta sila sa isang bahay ng baka at walang amoy maliban sa amoy ng dumi ng baka. Kaya akala nila na pagkamalan lang ni Jikbong ang amoy ng dumi bilang amoy ng masamang espiritu. Nang malapit na silang umalis, si Hana ay may mga pangitain na may nambugbog sa isang inosenteng lalaki. Gayunpaman, ang problema ay ang mga pangitain ay mula sa dalawang magkaibang lugar kaya hindi ganap na mali si Jikbong. Kaya, ang mga counter ay nahati sa dalawang grupo. Si Miss Cho at Choi Jang-mal ay pumunta sa museo ng sining kung saan matatagpuan nila si Hwang Pilguang. Isa itong bitag para sa mga counter dahil gusto ni Hwang Pilguang si So-moon doon. Gusto niya ang kapangyarihan ng mga counter matapos silang patayin. Nasa art museum din si Hwang at sinimulang salakayin ang lumang counter duo. Ang ibang grupo na naghahanap ng masasamang espiritu sa mga bukirin ay nalaman tungkol kay Hwang Pilguang sa museo ng sining. Kaya, mabilis na umalis si So-moon para sa tulong ng mga lumang counter. Bumalik sa museo ng sining, buong lakas ni na Miss Cho at Choi Jang-mo na lumaban kay Wong. Sa isang punto, malapit na nilang patayin si Wong. Ngunit nakikialam si Hwang Pilguang sa kanyang mga kapangyarihan sa psychokinesis. Ginagawa niya ang sandata ni Miss Chu na nakaturo sa Choi Jang-mo. Gusto ni Hwang Pilguang ang pagkamatay ni Choi Jang-mo sa kamay ni Miss Chu. Ngunit sa kabutihang palad, nakarating doon si So-moon sa tamang oras at pinalihis ang sandata na iyon sa ibang direksyon. Ngayon, magsisimula na ang laban sa pagitan ni Hwang Pilguang at So-moon. Parehong makapangyarihan at malakas ang dalawa kaya napaka-interesante ng laban. Isinabit ni Hwang Pilguang si So-moon sa dingding at sinabi na gusto rin ni So-moon na ipakita ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpatay sa mga masasamang espiritu. Kaya, hindi rin mali si Hwang Pilguang na gusto niya ng kapangyarihan para sa kanyang sarili. Naalala ni Moon ang mga mukha ni na Minji at Majusop na iniisip na hindi siya matatalo ng ganoon kaga. Kailangan niyang maghiganti para sa kaibigan niyang si Majusop. Kaya, tinawag ni So-moon ang teritoryo na nagbibigay sa kanya ng labis na kapangyarihan kaya napalayan niya ang kanyang sarili mula sa pagkakahawak ni Hwang Pilguang. Pagkatapos, itinatali niya ang lahat ng mga paa ni Hwang Pilguang na ginagawa itong nakabitin sa kanyang tainga. Biglang dumating doon si Choi Jang-mo at sinamantala ni Hwang Pilguang ang pagkakataon. Siya ay umakit ng baril sa kanyang kamay at nagpaputok ng bala patungo kay Choi Jang-mo. Iniisip na pupuntahan siya ni So-moon para iligtas ang lumang counter at tama siya. Kaya mabilis na tumalon si Moon kay Choi Jang-mo at kinuha ang bala sa kanyang sariling braso. Sa kabilang banda, nagawang talunin ni na Miss Chu at Motak si Wong at pagkatapos ay ipinatawag ni Miss Chu ang kanyang kaluluwa sa pamamagitan ng paglalagay ng kanyang kamay sa dibdib ni Wong. Samantala, sa mga bukirin, nag-iisa sina Hana at Jikbong na nakikipaglaban kay Shelly na ginagamit ang kanyang pambihirang bilis para masubitan si Hana. Dahil hindi sapat ang amoy ni Jikbong para mahanap ang masamang espiritu, ginamit ni Hana ang kanyang sentido para masuri ang mga galaw ni Jelly at itinulak ang sarili niyang suntok sa mata ni Jelly. Sa ganitong paraan, masasaktan ng husto si Jelly at mabilis na umalis doon. Bumalik sa hideout ng mga counter, si Choi Jang-mo ay nagalit kay So-moon na sinasabing itinaya niya ang kanyang sariling buhay upang iligtas ang isang lumang counter na hindi maaaring makatulong sa koponan. Ang So-moon ng pangunahing counter na ang mga kapangyarihan ay sapat para sa team na umasa. Kung patay na si So-moon, hinding-hindi makakalaban ng team ang masasamang espiritu. Pinapayuhan ni So Choi Jang-mo si So-moon na huwag nang ipagsapalaran muli ang kanyang buhay para sa iba sa susunod.
Sa kabilang banda, tinitingnan ni Kelly ang kanyang nasugatan na mata sa salamin. Siya ay nabulag ngayon sa pamamagitan ng mata na iyon, at siya ay galit na galit kay Hannah para sa paggawa nito sa kanya. Siya ay positibo na wala silang magagawa laban sa mga counter na iyon dahil masyado silang makapangyarihan. Ngunit sinabi ni Huang Pilguang na ito ay simula pa lamang at kukunin niya ang kapangyarihan ng mga counter na ito sa lahat ng paraan. Samantala, si Majusok ay nakikipaglaban sa masamang espiritu sa loob ng kanyang katawan. Madalas siyang nagigising mula sa masamang panaginip sa kanyang selda. Ngunit ito ay hindi masamang panaginip, ngunit aktwal na pakikipag-usap sa masamang espiritu na nag-uudyok sa kanya na kumilos para sa paghihiganti sa pagkamatay ng kanyang asawa. Kinabukasan, nakahanap si Sumo ng sulat na iniwan ni Jikbong. Sa liham, binanggit ni Jikbong na hindi siya fit para sa counters team at aalis na siya para bumalik sa kanyang village. Pakiramdam niya ay napakahina niya para labanan ang masasamang espiritu. Ang tanging kapangyarihan niya ay amuyin ang masasamang espiritu. Ngunit hindi rin ito gumagana madalas. Kaya, ang lahat ng mga counter ay pumupunta sa kanyang nayon upang kumbansihin siya na bumalik sa koponan. Pero persigido pa rin si Jake Boyng sa kanyang desisyon at hindi na bumabalik. Kaya pinabayaan siya ng mga counter. Sa nayon, si Jake Boyng ay patuloy na nagkakaroon ng memory flashbacks ng kanyang team. Nami-miss na niya ang mga ito pero ayaw pa rin niyang bumalik. Isang araw, pinapunta siya ng kanyang ama sa bahay ng punong nayon para sa ilang trabaho. Pagdating doon ni Jikbong, nakita niyang papatayin ng anak ng punong nayon ang kanyang ama dahil sa hindi pagpirma ng ilang dokumento. Nais ng anak na ibenta ang lupa ng kanilang mga sakahan para makakuha ng pera at makapagtatag ng bagong negosyo. Ngunit hindi ito gusto ng ama, kaya kumuha ng kutsilyo ang anak at inatake ang kanyang ama. Nakarating doon si Shekbang sa tamang panahon at sinubukang tulungan ang pinuno ng nayon sa pagtakas mula sa mga kamay ng kanyang anak. Gayon din, nakita ni Shekbang na ang anak ay talagang isang masamang espiritu. Kapag nag-aaway sila sa labas, pinakikialaman sila ng ama ni Shekbang para iligtas ang kanyang anak. Pero tinalo pa ng masamang espiritu ang matanda. Si Shekbang ay pumagitna upang iligtas ang kanyang ama, ngunit diretsyong nataman ang kanyang ilong at nahulog sa dumi ng baka. Biglang lumakas ang lakas ng kanyang pangamoy at ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban na parang nagising ang nakatagong lakas ni Jikbong. Dumarating din ang mga counter para humingi ng tulong. Pero sapat na ngayon si Jikbong para sa masamang espiritong iyon. Binugbog niya ito ng husto at sa huli ay tinawag niya ang espiritu sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Bumubuo ito ng kumpiyansa pabalik kay Jikbong upang labanan ang mga masasamang espiritu kaya ngayon ay sasali na siya sa kanyang koponan sa lalong madaling panahon. Sa kabilang banda, sinusubukan ni Maji Yusuk na mag-ensayo kung ano ang sasabihin sa korte upang makawala sa mga paratang sa kanyang ulo. Sinisikap ng abogado na isagawa ang mga pangungusap na iyon, ngunit paulit-ulit na pinupukaw ng masamang espiritu si Maji Yusuk patungo sa karahasan. Sa sumunod na araw sa korte ay nagbigay ng pahayag ang lahat. At nang si Majusok na ang magbibigay ng statement ay una niyang nasabi na nagsisisi siya sa mga aksyon na ginawa niya kay Mr. Park. Ngunit pagkatapos ay pumasok si Huang Pilguang sa courtroom kasama si Shelly. Dahil dito, nangingibabaw din ang masamang espiritu ni Majusok sa kanyang katawan. At sinabi niya na gagawin niya rin ito kung magkakaroon siya ng isa pang pagkakataon. Sinabi ni Majusok na maghihiganti siya sa pagkamatay ng kanyang asawa sa pamamagitan ng pagpatay sa mga salarin sa likod nito. Matapos marinig ang matinding pahayag na ito, hindi nakita ng korte na inosente si Maji Yusuk at ipinabalik siya sa bilangguan. Sa labas ng courtroom, sinubukan ni Moon na kausapin ang kanyang kaibigan. Ngunit sinabi ni Majusok na sinabi na niya sa kanya na hindi siya mabuting tao. Tinatansya ni Huang Pilguang ang tunay na potensyal ni Majusok. Kaya nakakakuha siya ng higit pang impormasyon tungkol sa kanya at pagkatapos ay pinuntahan siya sa bilangguan. Doon, iniintriga ni Huang Pilguang si Majusok na sinasabing ang tunay na salarin ng pagkamatay ng kanyang asawa ay hindi si Mr. Park, pero ibang tao. Ginagawa niya ito upang madagdagan ang pagnanais na maghiganti sa puso ni Majusok upang ganap na makontrol ng masamang espiritu ang katawan ni Majusok. Kinabukasan, nakilala ni Hana ang isang matandang kaibigan mula sa kanyang paaralan. Minahal niya siya noong mga araw na si Hana ay nasugatan ng husto at na-hospital ng maraming araw. Ngunit pagkatapos ay si Hana ang napili bilang kontra at umalis siya nang walang sinasabi sa kanya. Ngunit ngayon ang kalikasan ay muling nagbigay sa kanila ng pagkakataong magkasama. After that, nagkita ulit sila. Sa pamamagitan ng paggamit ng pangamoy ni Jikbong, hinahabol ng mga counter si Shelly na nakikipagkita sa ilang tao noong mga oras na iyon.
Gusto niya ang pera ng presidente ng Bacade Company mula sa mga taong iyon, ngunit ang mga counter ay nakarating doon at nabigo ang kanyang misyon. Hinahabol nila siya, ngunit gumagamit si Shelly ng kaunting pagtagas ng gas mula sa mga tubo upang tumakas mula sa lugar na iyon. Mamaya, sa gabi, pumunta sina Mutak at Somun para maghanap sa isang department store dahil nakakuha sila ng lead sa scam ng Bacade Company. Sa sandaling subukan nilang maghanap sa computer sa shop na iyon. Ang data ay automatikong na-format mula sa computer. Gayun din, ang isang lalaki ay nakikitang tumatakbo mula sa lugar na iyon upang iligtas ang kanyang buhay. Hinabol siya ng mga counter ngunit hindi siya nahuli. Napasulyap na lang sila sa partikular na tato sa leeg ng lalaking iyon. Sa kabilang banda, sina Huang, Pil, Guam, at Jelly ay pumasok sa bilangguan upang makilala si Manji Yusop. Binugbog nila siya doon at muling sinubukang pukawin ang kanyang galit at paghihiganti pa. Iniwan nila siyang nasugatan sa sahig ng gallery ng bilangguan at bumalik. Nang imulat ni Manji Yusop ang kanyang mga mata, siya ay nasa infirmary. At ang masamang espiritong iyon ay kinukumbinsi pa rin siya patungo sa karahasan. Biglang nagising si Manji Yusop, itinuturing na naman itong masamang panaginip. Sa infirmary, naroroon muli ang mga bully na preso at muli silang hinarap ni Manji Yusop. Ngunit sa pagkakataong ito, si Manji Yusop ay nasa ilalim ng impluwensya ng masasamang espiritu, kaya ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan para talunin ang mga bilanggo at pagkatapos ay lumabas siya sa kulungan. Sa labas ng bilangguan, nakatayo doon si Somun at nakipagkita sa kanyang kaibigan na si Manji Yusop. Ngunit hiniling sa kanya ni Manji Yusop na umalis dahil wala siyang intensyon na pumatay ng sinuman maliban sa mga salarin ng pagkamatay ng kanyang asawa. Ngunit patuloy na sinusubukan ni Somun na kumbansihin siya na mag-isip ng positibo. Nagkakaroon pa sila ng pisikal na away. Pagdating ng mga pulis doon na nakatutok ang kanilang mga baril kay Manji Yusop, inilihis sila ni Somun, iniligtas ang kanyang kaibigan. Ngunit sinamantala ni Manji Yusop ang pagkakataong ito at tumakas mula sa lugar na iyon gamit ang isang lumang pickup truck na nakaparada sa malapit. Huang Pilguang kasama si Shelly, nakikita ang buong eksena mula sa kanyang sasakyan at masaya tungkol dito. Pumunta si Imhotep upang tingnan si Mr. Park dahil siya ang unang target ng Mujasek. Buti na lang at hindi pa nakakarating si Mujasek sa lugar. Gayon din, binisita ng dalawang opisyal ng pulisya ang ina ni Mujasek at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa pahinga sa bilangguan para sa kanyang anak. Hiniling nila sa ina na tawagan sila kaagad kung pupunta doon si Mujasek para salubungin siya. Sa sandaling umalis ang mga pulis sa bahay, pumunta doon si Mujasek upang salubungin ang kanyang ina. Pinapasok siya ng ina, ngunit itinanggi niya ito. Siya ay dumating upang makilala ang kanyang huling pagkakataon dahil siya ay pupunta sa isang misyon kung saan ang pagbabalik ay napakahirap. Paglabas ni Mujasek sa bahay, maraming pulis ang pumupunta doon na nakatutok sa kanya ng baril. Ngunit natamba silang lahat ni Mujasek sa loob ng ilang segundo. Dumating muli ang kanyang ina mula sa likuran. Nagsusumamo sa kanya na huminto, ngunit hindi nakikinig si Mahusok sa sinuman. Samantala, nakarating na ang mga counter doon, ngunit wala na si Mahusok. Kaya, tinawag ng mga counter ang teritoryo para hanapin si Mahusok. Sa kanilang pagtataka, si Mahusok ay nakakapag-usap sa pamamagitan ng teritoryo. Ito ang unang pagkakataon na nakita ng mga counter ang isang napakalakas na masamang espiritu na kayang makipag-usap sa teritoryo ng mga counter. Tinatalakay nila ang bagay sa Seoul Immigration Officers. Sino ang nagbabala sa mga counter na huwag hayaang magsama ang Huang Pilguang at Manji Yusop? Kung hindi, isang ganap na masamang espiritu ang isisilang na magiging mapanganib para sa buong mundo. Mamaya, nakita namin ang ina ni Manji Yusop sa ospital at binibisita siya ng mga counter. Nakita ni Manji Yusop ang ospital na nakatayo sa bubong ng isa pang gusali. Sa sandaling iyon, dumating doon sina Huang Pilguang at Jelly. Sinisikap nilang kumbansihin si Manji Yusop na dapat niyang patayin ang lahat ng darating sa kanyang paraan ng paghihiganti. Una, dapat niyang patayin ang mga counter dahil palagi silang magiging problema para sa kanya. Ngunit buhay pa rin si Manji Yusop sa likod ng pangingibabaw ng masamang espiritong iyon, kaya itinanggi niyang pumatay siya ng sinuman maliban sa mga salarin ng pagkamatay ng kanyang asawa. Dahil dito, naiintindihan ni Huang Pilguang na kailangan pa rin ni Manji Yusop na itulak ang karahasan. Upang pagsiklab ang kanyang galit, pumunta si Huang Pilguang sa ospital upang patayin ang ina ni Manji Yusop. Ibinaba niya ang lahat ng ospital at inalis ang air tube ng ina ni Mujasek, ngunit ang mga counter ay nakarating na sa ospital sa oras na iyon, kaya ang masasamang espiritu ay kailangang tumakbo mula roon. Sa kabutihang palad, ang mga counter ay nakarating sa operating room sa oras at pinagaling ang ina ni Mujasek.
Samantala, iniimbestigahan pa rin ni Mutak ang mga tao sa likod ng Baekdo Company dahil isa-isa silang pupunta sa likod ni Majosek. Dapat silang maabot ng mga pagkikita para sa kanilang kaligtasan. Sa gabi, nararamdaman ni Jitbine ang amoy ng masasamang espiritu na nasa ospital sa oras na iyon. Sa pagkakataong ito, dumating sila para isama si Mr. Park. Ipinaalam nila kay Majusok na buhay pa si Mr. Park na siyang pangunahing salarin ng pagkamatay ng kanyang asawa. Kaya, nadagdagan ng galit ni Majusok at narating niya ang lokasyon kung saan naruroon si Mr. Park. Si Huang, Pil, Guang, at Shelly ay nakatingin sa malayo at ang mga counter ay papunta na upang pigilan si Majusok. Sa isang abandonadong gusali na nilalamon ng kanyang galit, itinaas ni Majusok si Mr. Park gamit ang isang kamay. Nasa isipan niya ang lahat ng alaala kung paano niya niloko ang mga tao at pagkatapos ay tinalikuran ng korte. Papatayin na ni Majusok si Mr. Park nang makarating doon ang mga counter at subukang kumbansihin siya na hindi si Mr. Park ang tunay na salarin ng pagkamatay ni Minji. Ngunit si Majusok ay hindi naniniwala sa kanila at pinatay doon si Mr. Park. Sinubukan ng mga counter na tumalon papunta sa kanya para pigilan siya. Ngunit binibigyan niya sila ng malakas na pagtulak na nagpapalayo sa magkabilang counter. Pagkatapos, sinisipsip ni Majusok ang kaluluwa ni Mr. Park. Nang makita ang lahat ng ito, naging seryoso si Soo-moon sa pagkakataong ito at sinimulang salakayin si Majusok na kayang ipagtanggol ang ilan sa mga unang galaw ni Soo-moon. Ngunit sa huli, nangingibabaw ang kontra sa masamang espiritu. Ngunit gayunpaman, hindi hinayaan ng puso ni Soo-moon na tamaan siya ng dati niyang kaibigan. At itinigil niya ang kanyang mga suntok. Lahat ng ito ay pinapanood ni Huang Pilguang mula sa malayo, kaya bumaba siya doon, tinulak niya si Soo-moon at tinulungan si Majusok na tumakas mula roon. Sa kabilang banda, pumunta si Gaili kay Hana upang maghaiganti para sa kanyang mata. Papatayin na niya si Hana, ngunit dumating ang ibang mga counter para tulungan siya. Habang nakikipaglaban pa rin si Gaili sa mga counter, umalis na si Huang Pilguang na iwan siyang mag-isa, kaya tumakbo rin siya mula sa lugar na iyon. Bumalik sa tagwa ng masasamang espiritu, muling sinubukan ni Huang Pilguang na pukawin si Majusok para sa karahasan. Pero persigido pa rin si Majusok sa kanyang paninindigan na gusto lang niyang makaganti, at hindi niya sasamahan si Huang Pilguang sa kanyang misyon na makakuha ng higit na kapangyarihan. Sa kabilang banda, sina Mutak at Soo-moon ay nahaharap sa isa't isa. Tinanong ni Mutak si Soo-moon kung bakit hindi niya ipinatawag ang masamang espiritu ni Majusok noong nagkaroon siya ng pagkakataon na gawin iyon. Kaya sumagot si Moon na sa tingin niya ay buhay pa rin ang konsensya ni Majusok sa masamang espiritong iyon at gusto niyang bigyan siya ng pagkakataon bago pumatay. Samantala nakita namin na sinabi ni Huang Pilguang kay Majusok na ang tunay na salarin na nanloko sa kanya at sa kanyang asawa ay buhay pa. Sa susunod na eksena, makikita natin ang presidente ng Baekdo Company na si Lee Chun-jae na naruroon sa kanyang mansyon. Ginawa niya ang kanyang sariling kamatayan upang maiwasan ang mga pampublikong katanungan tungkol sa panloloko na ginawa niya sa kanila. Sa kabilang banda, galit si Gili kay Huang Pilguang dahil iniwan siyang mag-isa sa mga counter kagabi. Kaya siya ngayon ay nagtatrabaho ng mag-isa upang makakuha ng higit pang mga kapangyarihan para sa kanyang sarili. Nilapitan siya ni Huang Pilguang para kumbansihin siyang bumalik sa kanya. Ngunit alam na ngayon ni Jelly ang tunay na intensyon ni Huang Pilguang na gusto lang ng higit na kapangyarihan at wala ng iba pa. Kaya, hindi na siya muling makakasama ni Huang. Kasabay nito, iniimbestigahan pa rin ng mga counter ang scam ng Baekdo Company. Iniipon nila ang lahat ng impormasyong magagamit nila mula sa lahat ng dako. Batay sa impormasyong ito, nakakuha sila ng lead at pumunta sa mga gons ng Baekdo Company. Sino sa mga oras na iyon ay nanloloko ng ilan pang mga tao sa ibang lokalidad. Iniligtas ng counter ang mga taong iyon mula sa scam na ito at nakahanap si Miss Chu ng isang lalaki na kilala niya mula sa kanyang nakaraan. Kapag abala ang mga counter sa kanilang trabaho, dumating ang matandang nobyo ni Hana. Kaya't isinasama siya ng mga counter sa tanghalian at nag-e-enjoy sila sa kalidad ng oras na magkasama. Gayunpaman, si Jitbine ay nagkakaroon ng damdamin para kay Hana. Kaya, umalis siya sa mesa nang makita niya ang isa pang batang lalaki kasama si Hana. Pagkatapos, pinuntahan ni Miss Chu ang lalaking nakita niya kanina kasama ang mga gons ng Baekdo Company. Siya si Lim Jae-yo, na unang biktima ng karahasan na pinagaling ni Miss Chu. Ngunit hindi alam ni Lim Jae-yo na nakikipagkita siya sa matandang babae na nagpagaling sa kanya 9 na taon na ang nakararaan. Samantala, abala pa rin si Huang Pilguang at nag-aapoy ng galit kay Lee Chun-jae. Naalala niya ang araw na si Majusok ay pumunta si Minji para makipagkita kay Lee Chun-jae.
Pero napakasama ng ugali niya sa kanya. Dinuraan pa siya nito at kinukutsa sa harap ng mga tao. Nang dumating si Majosek para tumulong, binigyan siya ng suntok ni Changjae at napaatras siya. Ang pagsasalaysay ng buong pangyayaring ito ay sapat na upang mag-apoy ng galit at damdamin ng paghihiganti sa puso ni Majosek. Bumalik kay Miss Chu, na ngayon ay nagpapalam kay Lim Jae-yol. Sa eskinita, nakita ni Miss Chu at Mutak ang isang kahinahinalang lalaki na papunta sa bahay ni Jae-yol. Pupunta siya doon para patayin si Lim Jae-yol sa utos ng CEO ng bake company dahil tumambad ngayon si Jae-yol sa mga pulis. Ngunit ang mga counter ay dumating doon sa oras at iligtas ang binata. Pagkatapos, pinakinggan nila ang voice recording ng lalaking nag-utos ng pagpatay kay Jae-yol. Nang nasa kalagitnaan na sila ng paghahanap sa kinaroroonan ng lalaki sa likod ng boses, may naramdamang masama si Hana. Nakipag-ugnayan si Majusok sa medikal na doktor na pumirma sa mga forensic na ulat ng bangkay ni Lee Chun-jae. Nagalit si Majusok sa kanya dahil tinulungan niya si Lee Chun-jae sa peking pagkamatay niya. Kaya ngayon ay inilabas ni Majusok ang dalawang mata niya sa doktor para matuto siya ng leksyon sa hindi pagmasdan ng malinaw sa bangkay. Sa kabutihang palad, ang mga counter ay umabot sa oras at si Miss Chu ay nagpapagaling sa mga mata ng doktor. Kinabukasan, nakilala ni Hana ang kanyang kasintahan, si Dwight, sa gabi. Ilang oras silang magkasama at nang magpo-propose na si Dwight kay Hana, hiniling niya sa kanya na huwag gawin iyon. Gusto niyang tapusin ang mga bagay na kasama niya dahil hindi ligtas na manirahan kasama siya. Lumingon lang si Hana pagkatapos sabihin ang lahat ng ito at biglang dumating si Jelly at sinalo si Dwight mula sa likuran. Binigyan siya nito ng sipa at itinapon. Sa kabilang banda ang laban nila Hana at Jelly ay nagsimula na. At sinadyang targetin ni Jelly si Hana dahil galit siya sa pagbulag nito sa isang mata niya. Ngunit pagkatapos ay pumagit na si Dwight upang iligtas si Hana at diretsyong sinuntok ni Jelly ang kanyang mga buko sa likod ni Dwight. Nang makita ito, nagalit si Hana at sinimulang salakayin muli si Jelly ng buong lakas. Ngunit si Dwight pa rin ang pinupuntirya ni Jelly dahil gusto niyang makitang nasasaktan si Hana. Hindi nagtagal, nadominahan ni Hana si Jelly at papatayin na sana siya nang dumating doon si Hwang Pil-guang at iligtas si Jelly. Ngunit hindi talaga nililigtas ni Hwang Pil-guang si Jelly. Gusto niyang patayin siya ng sarili niyang mga kamay para makuha ang kapangyarihan nito. Ngunit una, nais ni Hwang Pil-guang na patayin sina Hana at Dwight. Sa kabutihang palad, ginagamit ni Hana ang kanyang kapangyarihan para alisin si Dwight mula roon. Sinamantala ni Kelly ang pagkakataon at tumakbo upang iligtas ang kanyang buhay. Nakarating din doon ang ibang mga counter at pinagaling ni Miss Chu ang sugat ni Dwight. Pagkatapos ay inalis ni Hana ang lahat ng alaala nila sa isipan ni Dwight upang hindi na masaktan muli si Dwight para sa kanya. Pagkaraan ng ilang araw, naging abala si Dwight sa sarili niyang buhay nang hindi alam kung sino talaga si Hana. Nang sumunod na araw, narating ni Lim Jae-yol ang mansyon ni Lee Chung-jae upang makiusap para sa kanyang buhay. Nangako si Lee Chung-jae na ililigtas ang kanyang buhay, ngunit bilang kapalit, kailangang bitag ni Lim Jae-yol ang pulis na si Mutak para sa kanya. Kaya, pagkaraan ng ilang oras, pumunta si Miss Chu sa bahay ni Lim Jae-yol. Ang tingin niya sa kanya ay parang sarili niyang anak, kaya sinimulan niyang linisin ang buong bahay para sa kanya. Umuwi si Lim Jae-yol at hiniling sa kanya na huwag gawin ang lahat ng ito. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Miss Chu at nagpatuloy siya sa pagtatrabaho doon. Pagkatapos noon, binigyan siya ni Lim Jae-il ng isang basong juice na maiinom, ngunit may halo sa basong iyon. Sa sandaling inumin ni Miss Chu ang juice na iyon, siya ay nawala ng malay. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakagapos ng mga lubid sa hindi kilalang lokasyon. At nandoon ang ilang goons ni Lee Chung-jae. Pagkaraan ng ilang oras, dumating doon si Im Oh-tak para iligtas si Miss Chu. Tinalo niya ang lahat ng goons nang wala sa oras at pinalaya si Miss Chu mula sa mga lubad. Bumalik kay Lim Jae-yol na naglalakad patungo sa kanyang tahanan at nagsisisi sa pagpapabiye sa matandang babae sa kamay ng mga goons. Sa sandaling iyon, pumunta doon si Ma Ji-usok at tinanong siya tungkol sa kinaroroonan ni Lee Chun-jae. Lumipat ang eksena kay Lee Chun-jae na naglalaro ng golf sa gabi at inaabuso ang kanyang mga manggagawa. Ngunit si Ma Ji-usok ay umabot doon upang patayin si Lee Chun-jae bago niya masaktan ng sinuman. Binigyan siya nito ng ilang suntok sa bibig. Nagpapadugo ng ilong niya. Sa kabutihang palad, nakarating din doon si Mutak sa tamang oras at hiniling kay Majosek na huminto. Kung hindi, babarilan niya siya. Sa panahong nag-aaway sina Mutak at Majosek, isinama ni Miss Chu si Lee Chung-jae sa golf cart para iligtas ang kanyang buhay. Ito rin ang lalaking nag-utos kanina na patayin ang mga counter na ito. Ngunit ngayon ay inililigtas nila ang kanyang buhay.
Pinsasan ni Imhotep ang sariling kamay gamit ang kamay ni Manjusok para pigilan siya sa pagpunta sa likod ni Lee Chun-jae. Kahit na ang masamang espiritu sa loob ni Manjusok ay sinubukang patayin si Imhotep, iniligtas siya ng budi ni Manjusok at nabali lamang ang mga posas. Pagkatapos ay pumunta siya sa likod ng golf cart. O si Miss Chu ay kinukuha si Lee Chengjia. Itinigil niya ang cart at pagkatapos ay sinubukang sakalin ng kanyang mga kamay ang leeg ni Lee Chengjia. Ngunit nakarating doon si Sungun sa tamang panahon at iniligtas si Lee Chengjia. Nang makita si Sungun, tumalon si Manjusok sa kalapit na tubig ng lawa upang tumakas. Si Manjusok ay malubhang nasugatan. At ang kanyang masamang espiritu ay patuloy na pinupukaw siya na patayin muna ang mga kontra bago patayin si Lee Chengjia. Kung hindi, patuloy silang lalapit sa kanya sa lahat ng oras. Bumalik sa counter hideout, nagsisisi sila na na-miss nila muli si Manjusok, at sa oras na dumaan sila, si Manjusok ay lumalakas at lumakas. Sa kabilang banda, sila pa rin si Manjusok ay pumunta kay Hwang Pilguang para makipagkamay sa kanya dahil hindi niya kayang talunin ang mga counter. Kaya ngayon ay gumawa sila ng isang plano ng magkasama upang patayin ang lahat ng mga counter ng sabay-sabay. Kinabukasan, nakaamoy si Jake Ban ng napakasama at matinding amoy ng masasamang espiritu malapit sa isang lugar ng resort. Tinatawag niya ang iba pang mga counter at sinusundan nila ang amoy. Sa pagkakataong ito, may dalawang magkaibang amoy. Ibig sabihin, magkasama sina Hwang Pilguang at Manjusok na naghihintay sa mga counter na pumunta doon. Sinusubukang tawagan ni Moon ang teritoryo, ngunit nasa pinakamataas na palapag sila ng isang napakataas na gusali, kaya walang silbi para sa kanila. Hindi magtatagal, lalabas doon sina Manjusok at Hwang Pilguang. Ang mga counter ay nagsimulang makipag-away sa kanila. Ibinagsak ni Hwang Pilguang ang lahat ng iba pang counter habang si Manjusok ay malapit ng magtagumpay sa pagpapabagsak kay Somon. Ngunit narito ang isang twist. Biglang sumulpot si Gairi doon. Nalaman niya na ang lahat ng counter ay nakakuha ng kanilang mga kapangyarihan pagkatapos ng isang malapit na pagkamatay na insidente. Kaya inalis niya sa isipan ni Somon ang mga alaala ng pangyayaring iyon sa pag-aakalang aalisan din siya nito ng kapangyarihan. Sa Seoul Immigration Office, nawala rin ang matandang babaeng si White Jen dahil nabura ang alaalang ito. Kaya nakoma si Moon. At nagsimulang tumalon si Shelly sa kaligayahan. Ngunit hindi ito ginusto ni Hwang Pilguang dahil gusto niyang makuha ang kapangyarihan ni Somon para sa kanyang sarili. Kaya nagalit siya at binigyan ng malakas na suntok si Shelly. Pagkatapos ay sinimulan niyang talunin ang iba pang mga counter ng paisa-isa dahil ayaw din niyang makaligtaan ang mga kapangyarihan ng mga counter na ito. Sinubukan ni Shake Bang na tumakas mula sa lugar na iyon kasama si Somon. Ngunit nakialam si Manjusok at itinaas si Somon gamit ang kanyang isang kamay. Parang katapusan na ng mga counter dito, pero dumating doon si Choi Jang-mol na may hawak na machine gun. Sinimulan niya ang pagbaril sa mga masasamang espiritu at ang mga counter ay nagkakaroon ng pagkakataong tumakas mula doon. Tinutulungan ni Mutak dito ang koponan sa kanyang pambihirang lakas sa pagdaan ng psychokinesis attack. Sa kanilang pagbabalik, ang koponan ay umiiyak para sa kanilang pinakamalakas na miyembro, si Somon, na nakoma pa rin. Sa kabilang banda, nag-aalinlangan si Maji Yusuf matapos makitang nakikialam si Shelly sa mga alaala. May pagdududa siya na niloko siya ni Hwang Pilguang at pinakialaman niya ang kanyang mga alaala kaya naisip niyang pinatay ni Mr. Park ang kanyang asawa. Pansamantala, pumapasok si Hana sa isip ni Somon para maibalik siya sa totoong buhay. Pero sa loob-loob, ayaw lumabas ni Somon dahil iniisip niya na laging nasasaktan ng mga tao kapag malapit sa kanila si Somon. Kaya, ang takot sa kanya ay hindi nagpapahintulot sa kanya na lumabas sa vegetative state na iyon. Kaya't pinag-usapan nila ang bagay na ito sa mga opisyal ng imigrasyon ng Seoul na wala ring ideya kung ano ang gagawin sa ganitong kondisyon dahil ang pinaka-senior na opisyal ng Seoul, si Hwang Jen, ay biglang nawala ng makoma si Somon. Kinabukasan, pinuntahan ni Miss Chu si Lim Jae-yul at umaasa na maaabot niya sila kay Lee Chun-jae sa pagkakataong ito. Inihayag ni Miss Chu na siya rin ang babaeng tumulong sa kanya 9 na taon na ang nakakaraan. Matapos pakinggan ito, nakonsensya si Lim Jae-yul sa pagtanggal sa matandang tagapagligtas niya. Sa gabi, dinadala ni Lim Jae-yul ang mga counter sa shipping port kung saan tatakas si Lee Chun-jae mula sa bansa. Pati si Shelly, papunta na doon, but this time, may plano na si Hana sa kanya. Hinatak niya si Gilly sa isang madilim na bunker at hiniling kay Jake Bong na i-lock ito kapag pumasok si Gilly. Pagkatapos isara ang bunker, napakadilim sa loob. Ginagamit ni Hana ang kanyang pambihirang pandama sa kadilimang iyon para labanan si Gilly na nakakaranas ng ilang hamon sa pagkakataong ito.
Sa kabilang banda, galit si Lee Chung-jae kay Lim Jae-yul sa pagdadala ng mga counter doon. Kaya itinutok muna ni Lee Chung-jae ang kanyang baril kay Miss Chu para patayin siya. Ngunit si Lim Jae-yul ay pumunta sa harap ni Miss Chu at kinuha ang bala para sa kanyang sarili. Tapos si Lee Chung-jae na naman ang pupuntahan ni Miss Chu. Ngunit dumating doon si Mutak sa oras at iniligtas ang kanyang kapwa counter. Kinuha niya ang baril kay Lee Chung-jae at inaresto siya sa kanyang mga maling gawain. Samantala, sinusubukan ni Gilly na gumawa ng mga butas sa mga dingding ng bunker upang makakuha ng kaunting liwanag. Ngunit hindi siya binibigyan ni Hana ng sapat na oras para masanay sa kapaligiran. Pinatumba siya ni Hana at pagkatapos ay tinawag ang kanyang kaluluwa sa pamamagitan ng paglalagay ng kanyang kamay sa dibdib ni Jelly. Ito ay isang malaking tagumpay para sa mga counter na kanilang ipinagdiriwang kasama ang Seoul Immigration Officers. Kapag dinadala si Jelly sa istasyon ng pulisya, pumunta si Hwang Pil-gwang doon at pinahinto ang mobile ng pulis. Pinapatay niya si Jelly gamit ang sarili niyang mga kamay at sinisipsip ang kapangyarihan nito. Nang sumunod na araw, muling pumasok si Hana sa isip ni So-moon para gisingin siya, ngunit ipinaglalaban pa rin ni So-moon ang sarili niyang mga iniisip. Sa palagay niya ay patay na ang kanyang buong team ng counter dahil sa kanya dahil siya ay nakoma noong panahong natatalo si counter sa mga masasamang espiritu, ngunit sinabi sa kanya ni Hana na ang lahat ng counter ay buhay pa, at ibinabalik din niya sa kanya ang ilan sa mga nawalang alaala niya. Kaya nawala pa rin si Moon sa masasamang alaala tulad ng alaala ng kanyang pamilya noong nasa sasakyan sila at naaksidente. Desidido si Hana na sa pagkakataong ito, babalikan niya si So-moon sa lahat ng paraan, kaya patuloy siyang sumama sa kanya kahit saan. Kapag sa isang alaala, si Hana ay nasa panganib, ang malakas na kalooban ni So-moon na tulungan ang mga tao ay magising. At iniligtas niya si Hana sa aksidente. Dahil dito, muling nabuhay si So-moon. At isinama din niya si White Jen pabalik sa Seoul Immigration Office. Sa kabilang banda, ang masasamang espiritu, si Majusok, ay nagtatanong pa rin kay Hwang Pil-gwang. Ngunit dito inihayag ni Hwang Pil-gwang ang kanyang tunay na pagkatao sa kanya. Sinabi niya na gusto niyang patayin si Majusok ngayon para makuha ang kanyang kapangyarihan. Ngunit kahit papaano ay iniiwasan ni Majusok ang pag-atake ni Hwang Pil-gwang at umalis sa lugar na iyon. Pagkatapos ay pumupunta siya upang patayin si Lee Chung-jae. Sino ang dinadala sa isang sasakyan ng pulisya patungo sa bilangguan. Ang mga counter na nagpoprotekta sa sasakyan ay unang nakita ni Majusok at pagkatapos ay isinakay niya ang buong bus kung saan naroon si Lee Chung-jae. Siya ang nagmaneho ng bus patungo sa alaala ng kanyang asawa at doon ay pinaandar niya ang mga makina ng bus ng napakabilis na maaari itong pumutok. Sumasabog sina Lee Chung-jae at Majusok ang sarili nito. Ngunit ang ina ni Ma Jae-yusok ay nagkataong pumunta doon. Nagsimula siyang magmakaawa sa kanyang anak na iwanan ng lalaki at lumabas ng bus upang ipasok ang kanyang sarili. Sa sandaling iyon, ang masamang espiritu ni Majusok ay nangingibabaw sa kanyang katawan na pinipilit siyang patayin ang kanyang sariling ina. Gusto niyang pigilan ang sarili ngunit hindi niya magawa dahil natupok na siya sa apoy ng galit kaya nawawalan na siya ng kontrol sa sarili niyang katawan sa mga kamay ng masamang espiritong iyon. Sa kabutihang palad, pumunta si So-moon doon at iniligtas ang matandang babae. Inaaway niya si Majusok doon. Sa panahon ng laban, may pagkakataon si Majusok na patayin si So-moon, ngunit ang kanyang panloob na kamalayan ay nagising sandali at sinaksak niya ang sarili gamit ang sirang salamin at pagkatapos ay tumakas mula sa lugar na iyon. Nang maglaon, ginamit ni So-moon ang kanyang teritoryo para makipag-ugnayan kay Majusok na nakaupo sa isang rooftop. Nanlumo sa naging kalagayan niya, sinabi sa kanya ni So-moon na masama ang pakiramdam ng kanyang ina at na-hospital. Kaya binanggit ni Moon na alam niya sa isang lugar sa loob ng masamang espiritu ni Majusok. Ang mabuting espiritu ng kanyang kaibigan ay naruroon pa rin kaya't hiniling niya kay Majusok na pumunta sa ospital upang pasukin ang kanyang sarili. Ang mga salitang ito ni So-moon ay nagpatunaw kay Majusok at pumunta siya sa ospital habang ang kanyang masamang espiritu ay itinulak pabalik. Narito ang isa pang twist ng marating ni Hwang Pil-gwang ang gusali ng ospital kasama ang ulo ni Lee Chung-jae. Ibinagsak niya ang kanyang ulo sa sahig at ipinahayag na hindi si Lee Chung-jae ang tunay na nasa likod ng scam ng Bake Company. Isa lang siyang sangla at ang tunay na utak ng scam na iyon ay si Hwang Pil-gwang mismo. Lahat ay nire-record at na-i-broadcast ng live sa mga channel sa TV. Si Majusok ay nanonood din ng TV sa ospital. Inihayag din ni Hwang Pil-gwang na siya ang nagpilit kay Mr. Park na patayin si Min-ji. Ang paghahayag na ito ay muling nag-aapoy ng apoy ng paghihiganti sa puso ni Manchusok. At pumunta siya roon para patayin si Hwang Pil-gwang sa pagkakataong ito.
Nakipag-away muna siya sa mga pulis at saka sinakal ang leeg ni Huang Pilguang gamit ang sariling mga kamay. Sa isang pag-click, hiniwa niya ang leeg ni Huang Pilguang at pagkatapos ay hinihigop ang kanyang kaluluwa. Gayunpaman, lumalabas na ang lahat ng ito ay plano ni Huang Pilguang na nais na makatagpo ng kanyang kaluluwa ang masamang espiritu ng katawan ni Majusok upang ang isang ganap na masamang espiritu ay ipanganak mula dito. Kaya ngayon, sa totoo lang, ang katawan ay kay Majusok, ngunit ang kaluluwa ay kay Huang Pilguang na may maraming kapangyarihan sa loob. Nag-aalala rin ang mga counter kung paano nila magagawang talunin ang ganap na masamang espiritong ito dahil hindi sila sapat na makapangyarihan. Kaya bakit inutusan sila ni Chen na patayin si Huang Pilguang? Sa oras na ito sa lahat ng mga gastos nang hindi ipinatawag ang kanyang kaluluwa dahil mas mapanganib para sa mga counter na ipatawag ang gayong masamang espiritu. Ngunit ang pagpatay kay Huang Pilguang ay nangangahulugan ng pagpatay kay Majusok sa pagkakataong ito. Hindi ginawa ni Aling Somo nang iniisip niya na si Majusok ay nakulong pa rin sa loob ng katawan kung saan. Bagamat ang lahat ng mga counter ay laban sa kanyang mga pananaw, gusto nilang patayin si Huang Pilguang bago siya gumawa ng iba pang biktima ng kanyang masamang kalikasan. Sa kabilang banda, nakikita natin na masaya si Huang Pilguang matapos makuha ang lahat ng kapangyarihan na kaya niya sa kanyang sarili. Kaya't si Namon at Hana ay nagsanib at nagpasyang talunin si Huang Pilguang sa kanyang isip. Hindi nila ito pinag-uusapan sa ibang mga counter. At tinawagan ni Somo ng teritoryo para makipag-usap sa isip ni Huang Pilguang. Pagdating sa loob, sinubukan ni Somo na hanapin si Majusok, ngunit sinakal ng masamang espiritu si Somo mula sa likuran. Malapit na siyang patayin ng may bahagyang liwanag na nagmula sa kung saan at isang boses ang humiling kay Somo na bumalik. Siguradong si Majusok ang nandoon na tumutulong kay Somon. Pansamantala, pumunta ang MOTAK upang alamin ang tungkol kay Huang Pilguang kasama ang kanyang assistant na si Kang Han Yuai. Ginagamit ni Huang Pilguang ang mga kamay ni Kang Han Yuai para itutok ang baril sa kanyang sariling ulo. Sa ilalim ng impluensya ni Huang Pilguang, si Han Yuai ay magpapakamatay, ngunit si M. Iniligtas siya ng OTAK. Pagkatapos, si Huang Pilguang ay gumawa ng kanyang hitsura na may ganap na nagbagong hitsura. Binago niya ang katawan ni Majusok ayon sa kanyang sariling estilo. Doon, nagsimulang makipaglaban ng MOTAK kay Huang Pilguang, ngunit ang masamang espiritu ay masyadong malakas sa pagkakataong ito at hindi maaaring magkaroon ng pagkakataon si Mutak laban sa kanya. Maging ang mga bala ay hindi na siya kayang saktan. Sa panahon ng laban, pinatay ni Huang Pilguang si Han Yuai, ngunit nagawang iligtas ni Mutak ang kanyang sarili at tumakas. Bumalik sa hideout ng counter, nag-iipon si Mutak ng maraming bala sa pagkakataong ito para patayin si Huang Pilguang. Kaya sinubukan ni Mo na pigilan siya sa pagsasabing dapat muna nilang iligtas si Majusok bago patayin si Huang Pilguang. Ngunit si Mutak ay nasa ilalim ng labis na kalungkutan pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang katulong na binigyan niya ng suntok si Somun para sa lahat ng oras na pumanig sa masamang espiritu. Isinama niya si Hana at bumalik sa lugar kung saan niya nakatagpo si Huang Pilguang kanina. Ngunit nagulat sila nang makitang wala si Huang Pilguang o ang bangkay ni Han Yuai. Sa kabilang banda, si Somun ay nag-aalala tungkol sa kanyang kaibigan na dating napakabuting tao at ngayon ay pumapatay siya ng mga tao nang walang pagdadalawang isip. Samantala, bumisita sa ospital sina Mutak at Hana sa pag-asang mabubuhay pa si Han Yuai. At sa kabutihang palad, nakita nila si Han Yuai sa isang kama. Doon, nang suriin ni Hana ang mga alaala ni Han Yuai, nalaman niyang pinagaling ni Majusok ang mga sugat ni Han Yuai matapos siyang patayin ni Huang Pilguang. Si Majusok ay nagkontrol muli sa kanyang katawan sa loob ng ilang sandali upang pagalingin ang binata. Kumbinsido din si Mutak na si Majusok ay nakulong pa rin sa loob kung saan. Makalipas ang ilang oras, nagsusuka si Jake Bang dahil sa sobrang amoy ng masamang espiritu na papalapit sa kanilang pinagtatagwan. Sa oras na iyon, tanging sina Miss Chu, Choi Jiang-mo, at Jake Bang ang naroroon sa punong tanggapan. Ang ibang mga counter ay alam tungkol sa sitwasyon at hiniling na bumalik sa lalong madaling panahon. Gumawa ng plano si Choi Jiang-mo para ilihis ang atensyon ni Huang Pilguang. At pansamantala, inactivate ni Chick Bong ang bomba sa loob ng headquarters para pasabog ang buong gusali. Sa ganitong paraan, magagawa nilang patayin si Huang Pilguang. Ngunit bago gumana ang kanilang plano, hinailan ni Huang Pilguang si Chick Bong palayo sa mga kontrol ng bombang iyon. Sa kabutihang palad, nakarating si Somun doon sa tamang oras. Nagsimula siyang makipaglaban sa masamang espiritu ngunit sa lalong madaling panahon na pagtanto niya na sa pagkakataong ito, ang masamang espiritu ay mas malakas kaysa sa kanya.
Kaya't inilabas niya ang iba pang mga counter sa bunker room at ina-activate ang bomba habang sila ni Huang Pilguang ay nasa loob pa rin. Isasakripisyo niya ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng iba. Sa loob ng bunker, patuloy na binubugbog ni Huang Pilguang si Sumon na nagpapalipas lang ng oras para hintayin ang pagsabog. Samantala, nakarating na rin doon sina Hana at Mutak at hinayla ang pinto ng bunker para pumasok kasama ang ibang mga counter. Sinasabi nila na lalaban sila hanggang sa huling hininga ng magkasama at kung kailangan nilang mamatay, sila ay mamamatay ng magkasama habang nilalabanan ang masamang espiritong ito. Kaya 4 na minuto na lang at kailangan nilang lahat na panatilihin ang masamang espirito sa loob ng bunker ng 4 pang minuto. Nagsama-sama silang muli at nagsimulang salakayin si Huang Pilguang mula sa lahat ng panig. Ngunit mas makapangyarihan pa rin si Huang Pilguang kaysa sa pinagsama-samang lahat. Isa-isa niyang binubugbog ang lahat. Pagkatapos nito, gumawa ng plano ang counter at makuha ang masamang espirito kasama ang lahat ng kanilang psychokinesis power na pinagsama. Kaya pumasok si Moon sa isip ni Huang Pilguang para talunin siya mula sa loob. Ngunit ang masamang espirito sa loob niya ay masyadong malakas. Itinaas nito si Sumon gamit lamang ang isang kamay at ang kanyang mga kaibigan sa labas ay malapit ng mamatay. Pagkatapos ay isang luha ni Sumon ang bumagsak mula sa kanyang mga mata pababa para sa kanyang mga kaibigan at ito ang nagpagising kay Manjuso. Biglang lumitaw ang isang maliwanag na liwanag sa loob ng isip ni Huang Dalang ang impluensya sa katawan, pinatakbo ni Manji Yusop ang kanyang katawan at hinampas ng isang malaking poste sa kanyang harapan na tumusok sa kanyang katawan. Gayon din, sinasamantala ni Moon ang pagkakataon na ipatawag ang masamang espiritu mula sa loob ng isip. Ito ay nagpapatunay na lubhang nakakatulong at sa huli, iniwan ni Huang Pilguang ang katawan ni Manji Yusop. Pagkatapos, nakilala ni Moon ang kaluluwa ni Manji Yusop sa loob ng kanyang isipan. Si Manji Yusop ay hindi gustong mabuhay muli dahil siya ay nagkasala sa lahat at gusto niyang mamatay. Ngunit nagtagumpay si Sumon sa pagkumbinsi sa kanya na bumalik sa buhay dahil ngayon ay wala na ang masamang espiritu na nagpagawa sa kanya ng lahat ng masamang gawain. Bumalik sa mundo, ginagamot ni Miss Chu ang sugat ng katawan ni Manjuso. Gayon din, nakita natin na nakarating na si Huang Pilguang sa tanggapan ng immigration sa Seoul kung saan binuksan ni Wigan ang pinto ng walang hanggang impyerno para sa kanya at ipinadala siya doon. Bumalik sa Earth, si Maju ay nakabawi mula sa kanyang mga pinsala at siya ay dinala sa istasyon ng pulisya para sa kanyang kaparusahan sa mga krimen. Nahinto ang police mobile dahil gusto siyang makita ng kanyang ina sa huling pagkakataon. Gayon din, pagkaraan ng ilang araw, nakilala ni Majusok ang kanyang asawa sa paraiso. Bumalik sa mga counter na ngayon ay nasa tanggapan ng imigrasyon ng Seoul. Nagpaplano silang pagbutihin ang kanilang mga kakayahan dahil ang mga masasamang espiritu ay patuloy na darating na may mas maraming talento at mapanganib na kapangyarihan. Para sa layuning ito, ipinapadala si Moon sa iba pang mga counter sa ibang mga rehiyon upang sanayin sila sa kanilang mga lakas. Gayon din, muling nakasama ni Hana ang kanyang mahal sa buhay, si Dwight. Si Lin Jae-yul ay naging anak ni Miss Chu at nagsimulang gumugol ng oras sa kanya. Bumalik na sa normal ang buhay ng lahat habang si Sumon ay nakikita sa Germany na nakikipagkaibigan. Dinadala pa niya ang isa sa kanyang mga kaibigan upang makilala si White General kapag natapos ang paglilibot ni Sumon pagkatapos ng ilang buwan. Siya ay bumalik upang labanan ng masasamang espiritu kasama ang iba pang mga kapwa counter sa Korea. Ngayon sila ay mas may karanasan at mas talented. Gayon din, ang kanilang uniforme ay pinalitan mula sa isang tracksuit sa isang itim na formal na suit. At dito na nga nagtatapos ang Season 2 ng series na The Uncanny Counter. Maraming salamat sa panunood.